Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong dekada 60, sa pusod ng Maynila, may isang maliit na tindahan ng siopaw na dinarayo ng napakaraming tao. Ang pangalan ng tindahan ay Tasty Siopaw House. At halos nang nakakakain doon ay sumasang-ayon na iyon ang pinakamasarap na siopaw sa buong lungsod. Malambot ang tinapay, mainit ang laman, at ang sarsa ay mala-diamanteng tamis alat na nagpapasabik na sino mang titikim. Mabilis lumaganap ang balita tungkol sa tindahan. Kahit sino, mayaman, mahirap, estudyante, opisyal ng gobyerno, pati mga pulis, lahat ay gustong tikman ang tanyag na siopaw. Pero habang lumalawak ang kasikatan ng siopaw, may mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa paligid. Isang gabi, isang batang lansangan ang umaaligid sa tindahan. Siya si Benji, isang 10 taong gulang na pulubi na madalas makitang umiikot sa mga kalye. Nang lilimos ng pagkain. Nang gabing yon, nakita siyang palinga-linga sa labas ng tindahan. Gutom na gutom siya. Kaya't sinubukan niyang sumilip sa likod ng gusali kung saan may maliit na pinto. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ng mga nagtitinda sa paligid na hindi na muling nakita si Benji. Baka lumipat na ng lugar, ang sabi ng ilan. Pero may isang ale, si Aling Chayong, na tila hindi mapakali. Hindi umaalis dito yung batang yan, ang bulong niya. Hindi lang si Benji ang nawala. Isa pang matandang lalaki, si Mang Kulas. Isang basurero na mahilig mangalakal sa tabi ng tindahan ay nawala rin. Halos magkasunod silang hindi na nakita ng mga tao. Makalipas ang ilang linggo, may isang parokyano ang nakarinig ng usapan sa loob ng tindahan. May isang matandang babae ang nagtatanong sa kahera. Ano bang sekreto nyo? Bakit ang siopaw nyo ang pinakamalasa sa lahat? Napangiti ang kahera at tumingin saglit sa kusina bago sumagot. Sekreto ng aming boss yan. Basta fresh, lagi ang karne. Nang marinig ito ng isang lalaki na nasa pila, hindi niya napigilan ang pagbulong sa katabi. Fresh? Bakit? Kaya parang maiba akong naamoy minsan sa siopaw nila. Dahil dito, nagsimulang lumaganap ang isang nakakakilabot na tsismis. Ang laman daw ng siopaw ay hindi baboy at hindi rin pusa, kundi tao. Isang mamamahayag na nagngangalang Romy ang nakarinig sa usap-usapang ito. Isa siyang veteranong reporter na mahilig mag-imbestiga ng mga kakaibang kwento sa Maynila.
Isang gabi, nagpanggap siyang customer at bumili ng siopaw. Habang kumakain, lihim siyang nagmasid sa paligid. Napansin niyang laging may dumarating na itim na sako sa likod ng tindahan, lalo na tuwing madaling araw. Hindi ito ordinary delivery ng karne, hindi nakamarka ang truck. At ang nagdadala ay may mga lalaki nakasuot ng itim na apron. Dahil sa kanyang suspetsya, isang gabi ay pinasok ni Romy ang likod ng tindahan. Tahimik siyang pumasok sa madilim na pasilyo at natagpuan ang isang lumang pinto na may kakaibang amoy. Amoy ng bulok na karne at dugo. Nang dahan-dahan niyang binuksan ito, nakita niya ang isang malaking mesa na puno ng pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao. May mga braso, hita, at laman loob na nakapatong sa mga tray, na parang normal na sahog sa karinderya. Sa isang sulok ng silid, may isang malaking meat grinder na tila ginagamit upang durugin ang laman bago ito ipalaman sa siopaw. Sa takot at pagkabigla, agad na lumabas si Romy at tumakbo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Nang sinalakay ng mga pulis ang tindahan, natuklasan nilang ang may-ari ay si Ginoong Tan, ay dating isang magkakatay ng karne sa probinsya. Nalaman din nilang maraming nawawalang tao sa paligid ng tindahan, at ang pinaghihinalaang karne ng tao ay matagal nang ginagamit bilang palaman sa kanilang siopaw. Agad na isinara ang tindahan at si Ginoong Tan ay nahuli. Ngunit bago pa man siya maipa-interrogate, nagpakamatay siya sa selda. Iniwan ng maraming tanong na hindi na masasagot. Simula noon, ang dating mataong kalsada kung saan naroon ang Tasty Siopaw House ay naging tila isang multong lugar. Walang negosyo ang gustong pumalit sa pwesto, at ang mga taong nakatikim ng siopaw mula sa tindahan ay hindi na makakain ng siopaw ang hindi naiisip ang nakakatakot na posibilidad. Baka may laman ng tao ang kanilang kinain noon. Hanggang ngayon, ang kwentong ito ay nananatiling isang alamat, totoo man o hindi. Isa lang ang tiyak, kapag bumili ka ng siopaw, siguraduhin mong alam mo kung ano ang laman nito. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.